What's up, everyone? So here we go in another podcast, which is the Mad Madness. So I am Mayet Borja. Daniel Manabat. Divine Singkol. Bea Biati. Andrea de la Serna. Jampol Karin. So now we're going to talk about our lesson or yung mga natakal namin in our first year in the mathematics in the modern world. But before that, let's start this podcast in questioning or tanungin sila ano ba yung pumapasok sa isip nila kapag sinabing math. Okay? So, ikaw bang, Mr. Garin, ano bang nasa isip mo kapag sinabing math? Para sa akin, more on solving. Ayun yung para sa akin. Yes. Next? Numbers. Numbers. Okay. Sa akin, for me dati, yung math is puro, addition, subtraction, multiplication. Parang yung up and division, parang for me, parang ayun lang yung math sa akin dati. For me naman, pag sinabing math, parang ginagamit lang siya more on sa school. Like, hindi siya na-apply in real life and puro solvings lang talaga siya. How about you? Sa akin, pag narinig ko yung math, is unang papasok sa utak ko is mahirap siya. O, gano'n naman talaga. Ganun yan. Dati Mahirap sobrang naman hirap talaga eh. kasi. May Oo. hit subject. Para sa akin naman, siguro yung sobrang lawak niya is yung kabaliktaran niya yung sinabi ni Borja. Para sa akin, nagagamit ito sa parang sa araw-araw. Like, pag may mga tindera, ginagamit ito sa math, sa mga iba't ibang tao, sa iba't ibang mga trabaho. Yes, tama ka, Padilla. So, ayun nga po yung pumapasok sa isip nila kapag sinabing math. So, ngayon naman, dahil nga pag-uusapan namin yung mga topic na natakal namin during our mathematics in the modern world, so we have here this, Miss Biating. Meron kami ditong bowl na puno ng topic ng math. Ay, no, hindi naman siya puno. Like, topic or na-tackle natin sa math. Then, bubunot tayo dito. And mag-share kayo, kung ano yung nabunot yung topic, i-share nyo kung ano yung knowledge nyo doon. Yes, ganun po yung gagawin namin. So, bubunot po kami ng topic here and then we will explain ano ba yung mga alam namin about sa topic na yun. So, let's start na ba? Sino bunutan na natin yan. Umutin mo na yan. Yes. So, start na ba? Let's go. Parang kinakabahan. Wait lang. Okay lang yun. So, ang nabunot namin, pattern. Ayun, so pattern. So, ikaw ulit, Mr. Garin, pag sinabing pattern, ano ba yung nasa isip mo? Pattern, ang nasa isip ko yung sa kalikasan eh. Like yung mga Push! sa mga puno, yung mga yung halimbawa sa nyog, yung pattern kung paano yung mga dahon, di ba? Minsan pataas, yung iba. Alam mo yun, ang ganda lang tignan kasi O parang may sila structure na, diba? tapos yung nang sabay-sabay silang yung mamulaklak, ganun. Oo, diba? Ganun. Yan yung para sa akin. Ikaw ba? Sa akin naman yung pattern, siya, katulad sa mga zebras, yung mga stripe ng zebras, tapos kapag kumakain tayo sa same exact location sa mga cafeteria, di natin alam na kunyari na ginagawa natin yung mga pattern. So, unexpected to. Without notice, may mga... Kayo guys, sino ba bang may idea about When it's come pattern, ang unang pupasok sa isip ko is pattern about sa kapaligiran. Katulad na lang yung sa may, kunyari sa ulap, gano'n. Pag dumilim yung ulap, ibig sabihin nun, parang, ay, uulan na, gano'n. Yes, alam na natin. Yes. Parang na siya, parang sign na sa atin. Kasi So, nga yung may- pattern yung nagbibigay ng sign. Yes, isa din yun. So, yun po yung mga idea namin kapag sinabing pattern. Ay, may add ako. As we go. Go. Di ba ito mga kinakain natin, like, may pattern din siya? Like, paano? Yung ganyan? Parang May yellow. stripes. May stripe. Wait, can you see that? The stripes? Hindi. May pattern talaga. Parang lahat ng bagay na nakikita natin is may pattern. Yes, ang dami. Kahit sa katulad ng sinabi ni Mr. Garin, kahit nga sa nature, makikita din talaga natin yung pattern from the sunflower, kung ano-ano ba man yan, from plants or anything. Kahit nga sa mga parang architecture, makikita din talaga Sa mga natin math, yung paano pattern. natin masolve yung mga pattern? Yes. So, kahit
yung pwede rin maging patterns yung ginagawa natin sa parang araw-araw. Yeah, Yung pagising oo. natin sa umaga, pumapasok tayo, ganyan. Yes, in daily routine natin, it's also a pattern. So, yun po yung parang mga alam namin or yung mga knowledge or prior knowledge namin when it comes to pattern. So, ngayon, ano ba? Next, ano naman tayo? Topic? Next topic. Go. Let's proceed naman sa next topic. So, yes, dapat ang tayo ito. Ang next topic natin, oh my God, Fibonacci sequence. Hindi ko kaya kayo, sorry. Fibonacci, ano yan, di ba? Parang connect din yung Pascal triangle. Oo, connect siya. Ay, kung Yes, and may patterns din siya. Oo, di ba? Ano kasi siya, di ba? Pyramid. Tapos Yes. parang, Oo. Then, nakalimutan ko, medyo nakalimutan ko. Pero yung, ano sino yung nag-invent ng Pascal triangle? Si Blake, ano? Blake? Blaise Blaise Pascal. Oo, yun pala. And then, naano ko lang siya, na pumasok lang sa isip ko yung Pascal triangle kasi Fibonacci, parang pag nagawa mo kasi yung Pascal triangle, parang mapapadali ka na lang din sa Fibonacci. Oo, kasi pagka sinabi kasing Fibonacci sequence, ano siya series siya or isa siyang sequence na kung saan yung unang number kasi doon given siya 1, 1. And then pagka inad mo yung consecutive 2 number which is yung 1 plus 1 magiging 2. So yung next number niya 2. Tapos para makuha mo ulit yung next number, i-add mo lang din yung consecutive. Oo, para magiging 3. Ganun siya. Diba? Ang galing. Pala yun. Kayo ba? Ano ba idea niyo pa about sa Fibonacci sequence? Galing. Sa akin, yung ano ba, yung halimbawa sa mga snail, yung shell nila. Yung parang yung, yung pattern na Parang spiral. spiral. Oh, yun. Ay, oo, pwede. Kasi di ba, ano yung gitna, parang paliit, tapos palaki ng palaki. Oo. Ayun! Ayun, Yan, ayun. galing! Nakikita ko kasi kapag number, lumalaki siya while Oo. i-add mo lang Ginaan mo. i-add. Oo. Dahil din sa kunyari, katawan ng tao. Oo, may example ko. Malaki yung chan. Alam, parang nung papasok ng isa, anong tawag doon? Golden ratio. Ay, oo! Wait, trivia time! Oh, trivia time! May gano'n, may ganyan. Ano ba yan? Did you know? Sige, labas mo. Leonardo da Vinci, gumamit siya ng golden ratio dun sa mga art niya, katulad kay Mona Lisa. Tapos kasi Alam naman niyo. sinabing golden ratio, perfect ratio daw siya Yes. na 1.16 or 18? 1.618 or 18. Yes. Sorry guys. May example ka about dun sa, ano yun yung, yung, Fibonacci sequence. yung parang clock, yung sinasabi mo? Ano parang Clock. inano mo yun? Nirecite mo yun? Wala. Wala. Pero guys yung sa Fibonacci sequence, yung naka-invento pala nun is si Leonardo of Pisa, na which is, yung Fibonacci na word is nanggaling din sa pangalan niya na Leonardo Fibonacci. Nanggaling din ba? Sino po yung Pwede pangalan? ba yun? Paano pag naka-invented ako, pwede ba yung pangalan na? Ayun. Medyo. So, ayun nga, yun yung natin, yung parang alam natin or parang knowledge natin about Fibonacci. And then golden ratio, ayun nga, perfect ratio daw siya. Kaya nga pag sinabi nila, pagka golden ratio daw, perfect daw, ibig sabihin, kaya nga yung mga artista Oo, daw, pwede ka naman yung mga yung artworks, perfect. Ibig sabihin, hindi ako perfect kaya daw. Kaya Ibig pala. Sabihin nila Tama golden ratio. Tao na kabot. Ano? Paano naman pag si James Reid? Ay! Parang perfect. Minsan, Minsan. James Red. Sa Minsan, gabi. James Green. Green. Okay. Yeah. So, next na tayo sa next topic. Go! Now, let's proceed naman sa pangatlong topic. Ano na ba? Oh. Ay, madami na actually pa. Kasi nga, sa sobrang dami na about math, is, Pwede na. ang dami. Logic. Logic? Yes, logic. Oh my God! Hindi, di ba? Ano ba pag logic? Kasi pag sinabing logic, parang way to ng pag-iisip natin na clear and reasonable na kung saan parang, ginagawa niya, or minimake sure niya na yung argument natin is may sense. Parang common sense. Kunyari, for example, if Friday ngayon, syempre, malamang bukas, Sabado, wala na siyang Ganun? exception. Ganun kadali. O, di ba may logic din na parang pala-sperm siya din. Oo, ganun. Kunyari, kung di ka nagmahal, di ka masasaktan. Oo. Parinig. Oo, Parinig. Eto, paano to? Oo. Pag may utang, bayaran. Oo, Ano talaga? Bayaran, Paano guys. pag bibigyaran?
Yun lang. Ano yun? Not logical state. Wala na siya True. false siya. False. Ano pa bang ano nyo? Example nyo? Sa logic tayo. Ano, pagbasa yung labas ng bahay niya, hindi nag-boost yung Nag-boost sa kapit bahay. Kala ko umulan, hindi ba? Ba't sa amin hindi? Pero Sometimes baka, true, sometimes Oo, false. ganun. Yun Oh, yung tayo. Diba? Ang galing. Paano pag ninitaan niya ako? Yung sabihin, gusto niya ako. Hindi, dinuno ka lang. hindi, may ano ka lang, may malakot ka siguro. Ayun, kaya pag sinabi talaga logic, ayun nga, parang common sense na lang siya na in which ginagawa niya yung argument na may sense or meaning, na hindi lang siya parang laro-laro lang. Ganun. Like, kunyari, kung patanong din, kung patanong hindi siya logic, katulad ng pag nag-update sa kanya, kumain ka na ba, hindi yung logic. Ganun. Pero Ba't kapag ganun? ano, Ba't ganun? Ganun. Ano yung sa math, may logic? Oo, syempre. May logic din pag sa ano? Sa math? Syempre, hindi that's sa naman logic, yun. kapag dumigay, kakakain ko lang. Oh, kunyari, 2 plus 2. Siyempre, malamang doon, 4. 1 plus 1, hindi naman magenan, di ba? Dati sa English lang. Ano yung parang, may question ako. Ano yung mga ano yung logic? Parang narinig yung logic. Di ba parang may dati nung elementary, may logic ako sa'yo. May naalala ba kayo? Ano ba yun yung elepanteng ipapasok sa referendum? Oo. Ano yun? Di ba ano yun, no? Ano yan? Oo. Example. Example. Na ano ko kung ano yun eh. Bawa, parang ganito yan. Siret. Elepanteng pinasok sa ref. Ano nga yun? Ano? Ano parang trim, ano ba yan? Paano mo ipapasok yung Oo. rep sa ano? Sa... Paano yung pasok paano ng may elefante pasok? sa ref? Oo, yun. Paano? Parang trim mo, di ba? Siyempre, bubuksan mo. Papasok mo. Logic. Yun, ilang sarado. Paano pag hindi kasha yung elefante sa ref? Hindi naman ikaw na yun. Bahala na. Dati nga, may Oo. logic. Yung dalawang sundalo, palabas, pasok. Ano yun? Sipon yun, B. Logic na yun. Ano na yun eh? Di ba may logic na gano'n? Bugtong. Sorry guys. Sobrahan ka. Sobrahan na sila. Ang iba may bugtong and then... Hindi, ano ba, wag ganito. Magkalapit Sa, ako. ano, nakita ko na klase ko. Tumatakbo. Sabi niya, huwag ka tumakbo, baka madapa ka. Logic yun. Alam mo, siyempre, pag tumatakbo, madadapa. Oo, sabi. Ano na ba? Ano na ba ibig sabihin? Oo yun, guys. Sometimes false. Ganyan yung umaano sa logic yung sometimes true, sometimes false. And di nyo pa alam sa logic na to, meron din tayo tinatawag na logical reasoning. Tapos dun pumapasok yung inductive sa deductive. May idea ba kayo? Alam ko lang pag sinabi kasi di ba, tama ba? Pagka-inductive, specific to general? Or baliktad ako? Tama. Oo, specific to yun. Pag deductive, Inductive. Oo, specific to Tapos pag deductive naman, general, specific. Kunyari, humans are mammals, therefore, Andrea is Oy. Parang ibang example mo. Easy lang. Kakampi tayo dito. Inaawin niya. Sorry guys. Example na. Ayun ba? Ano ba bang ano nyo? Kunyari, inductive. Ano ba bang naisip niya about doon? Or knowledge niyo? Galing. Ako na naman. Green. Lagi ako James Green. Ano ba? Mga ibon, may pakpak. Ha? O may pakpak, nakakalipad. Parang, yun sa ano yan sa... Deductive yun. All birds parang may... Oo. Parang nilalahat. Kasi pagka-deductive, generalize, nilalahat niya. Kunyari, lahat ng human, lahat ng ganito. Tapos mag-specific siya na. Therefore, gano'n. Pero lang sa conclusion niya. Well, pag sinabi kasing inductive, ano pa? Kunyari, my chair is red. Therefore, all the chairs in the world are red. Parang kung ano yan. Deductive na yun. Yes. Pangkalahatan siya. Ganun yung conclusion niya. So parang, kaya nga minsan naku-question yung true value niya. Speaking of true value, ano nga ba yun? Diba? Siyempre, kayo? Ano idea ba kayo? Feeling ko kasi for me, common sense na lang eh. Kasi yung true value kasi,
yan ano lang siya, hindi lang siya nakafocus about sa true all for Yeah, false, minsan- di ba? True, minsan false. Ayun nga yung panay sabi namin kanina. So, nakadepende siya sa mga evidences or nakabase siya sa facts. Bigyan nga kayo example. Oh, 2 plus 2 equals 4. That means it's always true. Ganon. Ganun siya. Kasi di ba, in math kasi, hindi lang naman puro number. May mga phrases din yan. Kaya nga di ba, meron tayong mga sentence expression, kinamber, Ang napakalalim talaga ng ano, no? wala kaming Ang lalim talaga ng as math. in. Ang dami Sobrang yan. lawak. Super. Ang lawak. Ganun siya lang kalalim. Pero for me, yung math is masaya kasi pag naguguluhan ka na, parang nakakatawa na lang yung sarili mo. Mahirap pero masaya. Oo, Masaya. Kasi nakikita mo yung sarili mo nagsistruggle sa math. Kaya nakakabalutan. Hindi, mas masaya yung ganito. Kasi pinag-uusapan natin, halimbawa ako, wala akong alam about sa mga ganyan. Tapos yung kayo, alam nyo, di ba? Nagkakaroon ako ng Nagkakaroon tayo ng idea. knowledge by sharing things. So, I mean, ganun. Kaya, thank you ah. Thank you, Sir Kibo. Ano? Okay, ano? And yun, natakal na natin yung mga topics natin sa math, which is the modern world. Yes, yung mga some topic na natakal natin Yes. yung midterm, feeling about na sa mathematics in the modern world. So, before tayo mag-end, may question lang kami para sa isa't isa. Ano yung mga, di ba kanina nagsabi tayo ng, ano yung, pag naririnig mo yung math, ano yung pumapasok sa isip mo? And now, yung question, ano, as a first year college or may mga may na-topic tayo sa MMW, ano yung para sa'yo ngayon yung math? Yun nga, kanina, kung ano yung unang pumapasok sa isip ko kapag naririnig ko yung math. Sagot ko kanina yung ano eh, more on solving. Pero ngayon, yung natakal natin, sobrang lawak talaga, tulad ng sinabi ni Manabat, na ano na hindi lang puro solving, kundi may mga logic din pala. Diba? May mga true values. Kaya talagang, ano, Mukhang umiyak ka pa. kasi yun Ano yung lang siya, natutunan ko. parang dami Galit away. Oo. Parang Tears of dali joy, ng tears bu- of joy. Parang dali ng buhay with math. Yeah. Ay ang para sa akin. Yung sinabi ko na numbers, yun yung unang pumapasok sa isip ko pag math. Pero ngayon, nasa real life, na-apply din pala yung math in real life. Parang di natin namamalayan, kunyari, naglalakad doon tayo, tapos yung may mga nature na ano, yung math. Math na pala yun. Math na yun. Mga Yes, math na. Then, ako ba next? Ako na? Yan. Kanina sabi ko, di ba, parang mga addition lang yung math. But hindi pala. Ang laki pala ng role ng big. Ang laki pala ng role. Ang laki pala ng role ng math sa buhay natin. Like, kahit anong gawin natin, may math dyan sa paligid. Kasi ano, parang yung math ang nagpapaano sa Tsaka ano mundo. siya, essential need siya ng tao. Yes. Yes, parang sa universal language ng English, parang ganun, parang universal ano Yes. yung math. Oo, Kasi yes. nasa lahat siya ng field, nasa lahat siya ng industry, like from medicine, from science to architecture, lahat nandyan. Kaya nga, parang nung sinabi ko kanina, yung sa unang video na ano ba yung papasok sa isip niyo pag sinabi math. So, ang sinabi ko lang, na parang which is more on ginagamit lang siya sa academic, more on sa school lang. But tama nga talaga yung sinabi ng Manabat na ina-apply siya in all aspect of life na kung saan malaki yung role niya and umiikot talaga yung math sa buhay natin. And hindi lang siya basta math kasi nga simpleng step mo lang, may bilang yan, math na agad yan. And even yung mga logic nga, yung mga reasoning, hindi lang siya sa English subject but also it corresponds sa mathematics din. Diba? Simple. So, sa akin, sagot ko kanina is mahirap. Pero ngayon, mahirap pa rin naman. Pero, meron kasi, marami akong natutunan. Nagkaroon ako ng knowledge about math. Ayun yung sabi May ko kanina is sobrang lawak ng math. Siguro yung natutunan ko dito yung it makes sense of things na lang to find answer ganyan. Which is naging useful talaga para sa amin sa parang araw-araw namin ginagawa.
Kaya for me lang, huwag kayong matakot pag-aralan yung math. Kasi ang laking tulong niya sa atin sa buhay natin. Kasi hindi ngayon nga sa mga sinabi namin, it's not just about the number, but it also corresponds sa lahat ng paggalaw natin sa buhay natin. Kaya, masasabi lang namin, enjoy math. Mahirap siya, but along the process, mag-i-enjoy at may matutunan. Kasi napakalaki talagang part. Diba? Napakalaking part niya talaga sa buhay natin. Yes. So, ayun lang guys. Hopefully na may natutunan kayo sa podcast namin, which is a Mad Madness. And, ayun. So, until the next podcast, if may paggawa sa circuit po kayo po sa race. Ayun lang guys. So, keep counting. Wait, 1, 2, 3, go! Keep counting, stay curious, Mad Madness! Bye guys. Bye!